Hello po, live na po tayo. Hello, live na po tayo guys. Live. Busy yung iba. Yung mga youth natin, busy ngayon doon sa kanilang ministry. Bilib ako sa mga kuya natin ha. Nandito, sino nandito? Hello po. Mayroon nang nagpasabuga. Ayan na si ate Nat yata nagpasa dun sa kabila. Tingnan natin, sino kaya yun? Sabi ko na nga ba, si ate Nat namin eh. Yan na. Live na po tayo. Habang busy yung mga kuya, mag-reply na lang yung iba. Mag-reply na lang. Ala, naipasa ni Ate Jem. Si Pastora Jem natin. Yan na. Live na tayo. Ayan na. Ala, andyan din si Kuya Japson. Ano ba? Tuloy bang inyong ano dyan? Ang inyong jamming dyan, Kuya Jap? Tuloy ba? Nakita kong video. Ang galing. Galing ni Kuya Joshua at ni Kuya Jap. Alright. Andyan na si Ate Nat. Okay, thank you sa pagpasa. Yung mga hindi makahabol sa live, pwede naman mag-replay. No problem. Gusto ko ulit i-refresh kung bakit tayo nagla-live o nagtuturo. Ito ang bahagi ng ating misyon na sinasabi sa Efeso chapter 4. Kung mababasa ninyo doon mula sa verse 11 hanggang 14, ang misyon natin doon nakasulat ay for the perfecting of the saints, sa ikasasakdal ng mga banal. Ito po ang ating main na layunin sa lagi. So kung may mga nagtataka kung bakit ang turo natin ay tila hindi sang-ayon sa doktrina o reliyon ng ating mga kapatiran na nasa evangelical o Pentecostal o born again o anumang samahan, ito ay dahil perfecting of the saints po ito. At nasa Bible po yan. Para maperpekto ang mga banal. So pag sinabi ng banal, ito po yung hindi maabot ng karamihan or ayaw abutin. Kasi hindi mapaniwala ng tao lamang na sila ay banal. Kahit na sila ay may buhay banal. Kapag ikaw at ako ay tumanggap na kay Kristo, nagkaroon po ng exchange or atonement. Ang atonement, ito yung sinasabi sa King James o sa Old Testament na why art thou mindful of man? Bakit ang isipan mo'y puno ng tao? You made him a little lower than the angels. Kung iyong sisitasin mabuti, ang pagkasabi doon, nilalang mo siya o ginawa mo siya, mababa lamang ng kaunti sa sarili mo. Anyway, hindi po pwedeng maging banal o saints kung ikaw ay tao lamang. Pero kung sisitasin natin ang Biblia, kita mo, kanina nakapito ito eh. Ngayon medyo nagtatlo na lang. Pag binanggit ng banal, nagtatakbuhan ng mga Kristiyano. Sana bumalik kayo. Wala pong kinakatakutan si Satanas, kundi ang mga banal lamang. Kahit anong talino mo, sa'yo na ang lahat ng doctorate degrees, hindi po takot ang COVID sa'yo. Hindi po takot si kamatayan sa'yo. Pero pag tinanggap mong ikaw'y banal, anong sabi sa Hosea?
ikaw daw ang salot sa kamatayan. Pag nakita ka ni kamatayan, salot ang tingin niya sa'yo. Dahil namamatay si kamatayan dahil sa'yo. Yan na. Nagbawas lalo yung nanonood. Lalo nagbawas. Pero bakit nandiyan sa kanan? Pastor, ipanalangin mo ako. Papatayin ka ni Satanas. Ulitin ko papatayin ka niya. Pag hindi mo tinanggap na lahi ka na ng Diyos dahil anak ka ng Diyos, banal ka! Baka hindi mo alam. Hindi natatakot si Satanas sa mabait. Lalo't higit sa mga matatalino. Never! Pero pag ang kamalayan mo'y binanal ka na, buhay mo si Kristo nakapuspusan ni I am niya ako nga. Sabi niya, umiwas kayo. Umiwas kayo! Pag nagsalita yan, mamaya pag tinapon tayo sa ilang yan, sige ka. May igi-igi itong malaya tayo makagala dito sa syudad eh. Huwag niyong kante-kantehin niyo, huwag niyong paramdam nandito tayo. Pag sumigaw yan, bumalik ka sa ilang, sige ka, ikaw rin. Wala ka ng katuwaan dito. Mga Inday, mga nonoy mo dyan na hawak, wala na. Si Dodong, si Inday, hindi mo na kayong hawakan. Tinapong ka sa ilang eh. Hindi niyo ba alam kung sino tayo? Ipanganak ka pa ng Diyos kung tao ka lamang na likas na makasalanan. Pero sarap, ang galing mo magsalita. Hindi po nagugulat si Satanas at kanyang mga alipores sa verses ng Bible. Never. Kabisado ni Satanas ang cover to cover ng Bible. Hindi nga lang niya alam kung ano ang revelation nang binabasa niya. Hindi siya takot pag kabisado mo Biblia at sabihin mo sa kanya, ganito, ganan. Uy. Baka hindi mo alam. Bago ka panganak sa ulado ko yan. Yan ang kaharap niya si Jesus. Mismo ang Bible kinote niya kay Jesus. Baka hindi mo alam. Kaya dito po sa lagi, pag may live tayo at tinuturo po natin, perfecting of the saints. So marami pong hindi nakakatanggap dahil hindi pa sila o wala pa sila sa antas na yan. Pero darating ang panahon, babalikan mo ito. So kung may mga turo na namang mababa or sinasabi natin lesser truth at okay naman, ay doon po yan. Sa unang baitan kung saan hindi pa niya matanggap na siya ay binanal na. Hindi po kami nagsabi na sa Bible po na ikaw, dati ka sa laula katulad ko, pero ngayon binanal ka. Sabi niya, magnanakaw pumarito para magnakaw, pumatay at magwasak. Dumating siya ako nga upang magkaroon ka ng buhay niya. At ang buhay na yan, nasa'yo kung pasaganain mo o hindi. Hindi po yung buhay tao. Buhay Diyos po yan. Pag natanggap mo yan, wala namang buhay Diyos na di banal, no? Abe, wala namang buhay aso na buhay na na kalabaw. Wala namang ganyan. Anong buhay mo? Anong dugo mo? Royal blood kami. Ano nga royal blood? Daming klaseng royal blood eh. Anong dugo mo? Dugong tambalihan po kami. Alam mo yan? Dugong tambalihan. Alam mo yan? Walang royal blood sa demonyo, kapatid. Baka di mo alam. Sa mundong ito, labanan ng kapangyarihan. Pero ang labanan ng kapangyarihan sa mundong ito, labanan ng mga Diyos. Ulitin ko. Ang labanan sa mundong ito, labanan ng Espiritu, labanan ng mga Diyos. Pag hindi ka Diyos, tapos ka sa Diyos ng sanglibutan. Hukbo po sila, hindi sila mabilang. Ang kagandahan na sa'yo, pag napaniwalaan mo ito, anak ka ng kataas-taasan Diyos. Tatay mo. Pareho kayo ng DNA, pareho kayo ng klase ng buhay. Alright?
Yeah, itong piniperfect natin, piniperfect, sinasakdal, ating pinag-aralan, ano ba? Ano ba talaga mga pangunang hakbang, pangalawang hakbang, tatlong hakbang? Kasi nung bata pa tayo, dami ng hakbang na natutunan natin eh. Ha? Ang dami na naman mga kamalayan, kaunawaan na natutunan natin eh. Hanggang ngayon, dala-dala natin eh. Dumilim na ng konti, lumangit-ngit yung kawayan. Naku kuya, sabi ko na, wag tayong duman dito. Bakit? Sabi nila, pag lumangit-ngit daw yan, ako, may multo. Ano daw itsura ng multo? Hindi ba, multo? Hindi, teka, ano nga itsura ng multo? Kakatakot. Nakita mo na ba? Hindi pa naman. Eh kung multo dyan, ganda-ganda babae. Multo ba yan? Eh, pwede na kuya, kung lasing ako. Sabi ni Lester Sumrall. Hoy, bago ka umalis, balik. Ayusin mo ang kama at lahat ng mga muebles dito. Lahat ng mga upuan. Ayusin mo, na mesa. Naggulo-gulo, labanan siya. Inayos. O sige, alis na. Iyan ang boss sa mundong ito. Si Lester Sumrall, nung bata pa siyang pastor, kasama siya ni Smith Wigglesworth. Si Smith Wigglesworth, ayon sa libro na nabili ko, mga libro, malit. Ang nagsulat doon, hindi yan siya, siyempre may nagsulat. Ayon doon sa mga biography niya, sa lahat na pag-research ng writer, sabi niya, itong research ko po, ayon po sa research na ito, ay 8 ang binuhay na patay ni Smith Wigglesworth. Pero po, maaaring wala sa kalahati itong sinabi ko. Dahil ito lang po na research ko eh. Hindi ko naman ma-research noon pa kung ano talaga, sino-sino talaga binuhay niya. Pero ang alam ko, ganito siya, gano'n. Pero itong 8 na ito lang po na research ko. Malay mo, 50 inabuhay niya patay. Wala naman pinag-aralan yung tao. Tubero siya, alam mo, ng tubo. Hindi marunong magsulat. Tinuruan na siya ng asawa niya magsulat. Magbasa pala, sorry. Hindi daw nagbabasa ng dyaryo yon. Minsan daw pumunta si Lester Sumrall sa kanyang apartment. Kumatok. Sa England, kasi English ito si Lester Sumrall. Pero tumanda na sa Amerika. Bumibisita siya doon. Para lang makinig. Para lang makausap lang niya. Minsan daw, hindi niya makausap. Basta pagpasok din niya, magdala-dala siyang dyaryo. Ito po, sir. Siya, tapon mo sa basura yan. Galit daw eh. Anong kinalalaman sa Bible niya? Anong sa-isa na pagbabasa dyan? Puro masamang balita. Alright. For the perfecting of the saints, sa ikasasakdal ng mga banal. So kung hindi pa tayo kaya maniwala tayo binanal, unang Korinto 6:11, ay pasensya na kung ma-offend kayo, ha? Pero pag lumago-lago tayo, naging kuyat binata na tayo, atin na tayo, palagay ko balang araw, kaya mo na, paniwalaan. Balikan mo na itong video na ito, ha? Kasi, kung halongkatin natin ang Bible mula sa Genesis chapter 1, ang tao galing sa Diyos. Hindi po sa alabok. Alright? Anyway, marami tayong videos dyan, pero dito ay simplihan natin sa gabing ito. Ang pamagat ng ating serye ngayon ay ano ba? Ano ba sinabi ko? Hulo. Rest ba nila sinabi ko or desire? Desire na? Desire part 2. Now, ang desire part 2, hindi ako magkamali sa sinulat ko dyan, ay responsibility precedes desire. Sa Tagalog, ang responsibilidad ang unang pakailangan bago magnasa o mag-desire. Sa Tagalog, desire, please. Nasa, baka masama pandig nyo. Ano ba desire? Nasa, sa Tagalog. Bago sa Ilonggo, maghandom. bago mag-desire, no? Nauna muna ang responsibilidad. Okay? Gusto ko lang maunawa natin lahat. Nakinig, please, mabuti. Bago tayo mag-pray. Ang responsibility ay pinagdugtong na dalawang salita. Response at ability. Sa Tagalog,
ang responsibilidad ay response sa abilidad. Ibig sabihin, pwedeng meron kang abilidad, pero hindi mo nasagot o nasunod. Katulad ng ating mga kuya, maaring hindi na sana natuloy ang kanilang fellowship kanina dahil yung mga ate na namamahala, wala. Baka may date. Wala naman siguro. Joke lang. Sabi ng dalawang kuya, hindi, kami na bahala dito. Hindi pa ito na mahala ang dalawang ito. Abay, nakakita ko sa video, daming mga YouTube. Dami. Silang dalawa na mahala. Kasi, patunayan natin mamaya na pagdating mo ng 12 years old, sa ayaw mo, sa gusto maniwala, may abilidad ka na. Hindi ka lang nag-respond. Hindi mo lang sinagot. Hindi mo sinunod. Kaya hindi ka responsable. Okay? So, bago tayo mag-desire, kailangan alamin natin na mayroon tayong abilidad para sa desire na yan. Kaya lang yung abilidad na yan, kailangan sagutin natin, kailangan ipatupad natin. Yan ang responsibility. Alright? So, basahin natin ang ating foundation scripture dito sa Awit 37. Psalm 37. Makinig po, baka may mga pastor na nakikinig. Magandang gabi dyan sa inyo dahil uso sa atin yung magandang gabi. Magandang umaga. Pero sa greater truth, kung naniniwala kang ikay may buhay ay pasensya na sa mga hindi pa sanay. Kung anak ka ng Diyos at lahi ka ng Diyos, hindi ba ikaw ang larawan ng hindi nakikitang Diyos? Kolosa 1:15, hindi ba si Kristo ay ulo ng katawan? Hindi ba ang katawan ay may buhay ni Kristo? At itong mga Kristiyano ay laman at buto ni Kristo. So kung si Kristo ay larawan, buto at laman ng hindi nakikitang Diyos, hindi ba ikaw ay ganun din? Talk to me. Ulit. Kolosa 1:15. The image of the invisible God. Larawan ng hindi nakikitang Diyos, si Kristo, ulo, panganay ng kapatiran. Sa kung siya ay larawan, imahen ng hindi nakikitang Diyos, at siya ang ulo mo, ikaw naman ang katawan niya, hindi ba't iisa kayo? Kung iisa kayo, kung larawan siya ng Diyos na hindi nakikita, o siya ang nakikitang hindi nakikitang Diyos, hindi ba ikaw ganun din? Dahil ang buhay niya at buhay mo pareho lang, iisa, at ang buhay niya kapuspusan panganiayam. So, yung mga hindi pa sanay, kailangan basahin niyo po at lugi tayo. Labanan ni Espiritu sa Espiritu Hindi tayo lumalaban sa butot laman o sa dugo tatawag ka kay Krista. Lord, ano ba ito? Ba't ako pa? Yan. Kahit po anong pag-uumiyak natin, kung naibigay na sa atin ang responsibilidad, ngunit hindi natin ginamit ito, wala po magawa ang Diyos. Maging ang mga anghel po hindi makagalaw. Bakit? Sinabi ng Diyos, ibinigay ko siya mga susi, anak. Ano man talian mo sa lupa, susunod lang ang langit. Ano naman pakawalan mo sa lupa, susundin lang naman namin dito sa langit. Bakit naman kami naman ang inasahan mo, ipatupad naman ang inyong responsibilidad naman, anak naman? Hindi ko magawa yan. Nasabi ko na kasi. Pag nasabi ko na, anak, alipin na ako ng sinabi ko. Sunod-sunuran ako sa aking salita. Kaya nga tawag sa akin, matapat Hindi ko kaya sundin ang aking salita. Pero pag sinunod mo ang salita ko, anak, para na rin ako nandadyan. Nagas niyo pa. Daldal ko, no? Sorry. 7 verse 4 ng awit. Delight thyself also in the Lord,
and He shall give thee the desires of thine heart. Hallelujah. Father Almighty, great I am, Abba. Walang kasing sarap ang iyong salita, lalo't higit pag alam namin naganap na ito sa amin. Ginanap mo na. Ama, lagi kong dalangin sa iyo na sa mga ganitong pagkakataon, ang mga may piring pa ang mata ng espiritual na paningin, may mga busal pa ang mga espiritual na tenga, ay iyong nga pong halukayin at sabihin sa kanila, buksan mo ang iyong paningin at iyong pandinig. Gumising ka. Ama, salamat. At wala akong hiniling sa iyo na kaayon ng ating katauhan na hindi ko nakitang nasunod. Salamat. At sa tuwi na, bago mo pa ibigay sa akin ang mga salita para sabihin sa iyo, ginanap mo na. Dahil ang aking buhay ay ikaw at ako ay iyong buto at laman. Ama, sa hapon na ito, sa makapangyarihang pangalan ng aking buhay at Panginoong Hesukristo, lahat na nakikinig, tinatanggalan ko ng piring ng mata at busal sa tenga. In Jesus' mighty name. And you shall hear what the Spirit is saying. I declare that, and I call heaven and earth to witness today that what I have declared is already done in Jesus' mighty name. Thank you, Father. We give you back the honor and the glory. Abba, Daddy, Holy Spirit, salamat sa gabay. Sa pangalan namin katuwiran, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God will dispatch you guys. In Jesus' mighty name, go forth. Kapatid, natalakay natin ito sa ating part 1, ang delighting. Nabasa natin kung ano ang delight. Delight thyself. Ano sa Tagalog? Magpakaligaya ka daw sa Panginoon. Magpakaligaya. Tama ba magpakaligaya? Magpakaligaya ka naman sa Panginoon. Okay rin, no? Sinasabing delight ay parang delight of the month. Alam mo yung sinasabi sa awit na the steadfast love of the Lord never ceases. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. They are new every morning. Bago tuwing umaga. Pag hindi natin nanamnam ang bagong pag-ibig ng Diyos tuwing umaga, hindi tayo nagdi-delight in the Lord. Kaya marami sa atin lupaypay. Pagising sa umaga, tingnan mo ang paligid. I-inhale mo ang hangin ng Holy Spirit. Thy love and thy mercies of God are new every morning. Bago. Hindi yung kahapon, yung pa rin ngayon. Bago! Para bang yung love mo, pag-ibig mo, sabi sa kanta, I love you more today than yesterday. Sa mga hindi pa nakarinig yan, sabihin nyo sa inyong mga nanay. But not as much as tomorrow. I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow. Ibig sabihin, mas mahal kita ngayon kaysa kahapon. Pero hindi
kasing mahal bukas. Dahil bukas, mas mahal kita bukas kaysa ngayon. Yan ang new every morning. Pag hindi ka excited sa relasyon, sa pag-ibig na yan, kapatid, maging monotonous ang sinasabi nilang relasyon. Maraming mag-asawa, pag tumanda na, naging mga magkaibigan na lang. Na? Wala na. Hi, hello na lang. Kamusta maghapon mo dito sa bahay? Okay lang. Boring nga eh. Sige, ito, 1,000. Sige, mag-shopping ka. Ay, nakukulang naman yan. Alam mo namang 1,000 ngayon. Ano na nabibili niyan? Dalawang ring pizza pa yun, ano? Ganun na lang lagi. Pag dumarating ka at nagkapera ka 1,000 inaabot. Wala nang pagbabago. Bagong sweldo. Medyo nag-ipon-ipon ka. Tinipid-tipid mo yung pamasahe, ulam, no? Pagkain. Para pagsweldohan Darling, ito. Mag-shopping ka naman doon. Nakasimangot ka na naman Anong oras lang? Alas 6 lang. Balik ka lang mga alas 9 bago magsara ang mall. Ito. 5,000. Iyan! Delight! Woo! Ang 1,000 naging 5,000. Sabi kasi, excited lagi si Mrs. mo. New every morning. Alright? Sa iba kasi yung 5,000, wala yung barya lang. Sa mga marunong mag-delight, mag-appreciate ng mga mabubuting bagay na dumarting sa kanila, delighted sila. Ang asawa ko, ang darling ko, nagbago ng style. Alright. So, that's what we call this delight. Kung hindi ka excited sa Lord araw-araw, wala kang delight sa Lord. No? Ibig sabihin, lalo siya naging espesyal sa iyo araw-araw. Dahil yan ang buhay mo Ang buhay natin, from glory to glory. From faith to faith. So, nag-i-increase. The grace, sabi niya, much more habang dumadami ang katiwalian sa paligid. Much more. Grace upon grace. So, nag-i-increase lagi. They are new every morning. Hindi lamang bago. Higit yun kaysa sa kahapon. I love you more today than yesterday. Parang ganyan. Alright? So, when you see that, kapag nakita natin, I delight in you, Lord. Hallelujah. I always count my blessing. I counted my blessing yesterday, but not now. I cannot even count now, oh Lord. Bukas na naman, makount mo na naman. Kasi nakalipas na no? Pero sa maghapon, hindi pa tapos ang takip silim. Excited ka pa rin sa mga blessing. Excited ka pa rin, hindi pa mabilang. Hindi pa takip silim So, delighted ka. Yun ang delight thyself. Alright? So, pamaraan natin. Delight thyself also in the Lord. And, He shall give thee the desires of thine heart. So, meaning, ang desires nakadepende sa delighting in the Lord. Correct? Tagalogin natin. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. So, ang mga nasa ng puso, nakadepende ang katuparan nito sa pagpapakaligaya mo sa Panginoon. Subukin mo. Regaluhan ka ng asawa mo ng second hand na Samsung. Yung 2018 pa. Ayun lang kaya ng mister mo, no? Pero maganda na yun, 2 years ago. Sanay ka rin sa kaibigan mo ginagamit niya, bago Mari naman. Alam ko naman, kumikita si pare. Bakit naman di ka mabili nito? Iwan ko nga ba? Huwag mo na banggitin niya.
Kaya binigyan ka tuloy, nalaman niya, nagparinig kayo, binigyan ka niya ng second hand na Samsung. Alam mo kami mga lalaki, kapag ka medyo ang budget ay hindi naman ganun kalakihan, pinaghihirapan namin bilhin yan, pero hindi ka delighted, hindi mo na-appreciate. Walang kasing lungkot kami. Malungkot kami. Bago man yan, kapatid. Latest model man yan. Pero bilyonaryo ang boyfriend mo. Bilyonarya ka. May halaga ba sa'yo? Sa mga katulad mo, bilyonaryo, bilyonarya, ang ireregalo sa'yo, mga Rolls Royce. Correct. Pero kahit na Samsung na second hand, nagpapakita ng pagpupumiglas ng puso ng asawa mo, boyfriend mo, na mag-delight ka niya. Kapatid, pag ang tingin mo dyan, second hand, baliwala yan. Dahil ang puso na nagmamahal ay hindi po second hand. Ang titingnan mo, ang puso na nagbibigay. Hindi ang binibigay. Doon ka tumingin para ma-delight ka. Pero yung wala tayong utang na loob, walang ka-delight-delight. No? So, walang nasa na nagaganap ayon sa Lord na hindi tayo nag-delight. Na parang dati mo ng ex ang Lord. Ngayon, sanay na ako dyan. Wala nang pagbabago. Na pag yan ang tingin mo, yan makikita mo. Dahil yun ang iyong paniwala sa loob eh. Pero pagising mo sa umaga, excited ka. Lord, na bilang ko ang blessing ko kahapon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mga 7, Lord. Matitindi. Bilang na bilang ko bago ako matulog. Pero ngayon, alas 9 pa lang na umaga, nakalima na ako. Lord, hindi ko pa mabilang ngayon. Hindi ko pa mabilang. May ilang oras pa. Yan, ganyan kaka-excited. Yung pag dumarating ang mister mo o boyfriend mo, para bang, wala. Hindi ka lang sa hindi nagbabago. Doon nakikita kita, parang bagong mukha nakikita ko. They are new every morning. Great is thy faithfulness, O God. I love you more today than yesterday, but not as much as tomorrow. Kanta nung araw. Pasensya na kayo. Alright. So, punta tayo ha. Sa responsibility precedes desires. Alright? Tulad ng mga kuya natin kanina, kung titingnan nila sarili nila, wala naman sila ate. Paano tayo nito? Wala naman sila. Napatunayan nila may abilidad pala sila. Nag-respond sila. Nag-respond sila dun sa abilidad nila. Naging responsable sila. Ayun, naisagawa nila. Punta tayo sa isang example na totoo. Na ito ay kamalayan, kapatid. Hindi ito physical lamang. Kamalayan po ito o consciousness o paniniwala. Okay. So, hindi natin pwede ibata ito sa physical. Dahil kung ibata natin sa physical, maglilimitahan tayo. Okay. Punta tayo sa doon sa Lucas. I love you more today than yesterday. Luke chapter 2. But not as much as tomorrow. Sa atin, alam mo kung minsan, dahil sanay tayo sa nega na buhay, kaliit-liit na sitwasyon. Parang akala mo, higanti na, bundok na siya. Kung sana man lang lumipad ka, paru-paro makita mo, bundok-bundukan lang pala ito eh. Ilang minuto ko lang liparin pala ito eh. Dahil sa uod na kayo. Kala mo talagang kataas-taas na bundok. Ha? So, matuto tayo dito. Luke chapter 2. Lucas chapter 2. Simulan natin sa 41. Medyo magbabasa tayo ngayon. Pasensya na.
kung gusto nyo talagang mabuntis at manganak ng kasaganaan. Ha? Alright? Now, responsibility precedes desire. Nauna muna ang responsibilidad bago ang pagnanasa ng pagpapala. Ha? Hindi po pumapatak basta ang pagpapala sa mga hindi responsable. Verse 41, at tagalugin natin, ang nagsisiparoon taon-taon ang kanyang mga magulang sa Jerusalem sa kapistahan ng Pasko. Ito si Jesus. Sa King James, ganito pagkasabi, now his parents went to Jerusalem every year of the feast of the Passover. Ang Pasko po ay Passover, ha? Passover, kamatayan ni Jesus. Okay? Yung panahon na ito, hindi pa siya namamatay. Siya ito si Jesus. May Passover, tandaan yung Exodus. Yung sabi kay Moses, sabi yung sa mga Israelita, magkatay ng ganito nga hayop, ganito ka na, ipahid yun sa pinto. Yung mga walang kanyang tupa, walang kanyang hayop ay bigyan, pahiran lahat ng pintuan. Diyan darating ang espiritu ng kamatayan. Pag nakita ang pintuan na walang dugo, papasok siya. Lahat ng panganay sa loob ng bahay, lahat ng panganay ng ari-arian nila, ng hayop nila, mamamatay. Tawag ng Passover. Pag may dugo, ibig sabihin, nag-Passover siya. Ibig sabihin, pag may dugo ang pinto, hindi niya pinasok. Tawag nun, pasado yan. Ano ba? May time tayo sa Tagalog, Passover. Yung, exempted yan. Exempted, may dugo ganyan. Passover tawag. Okay? Ganon ngayon ang buhay Kristo. May Passover ka. Lahat ng spirit na hindi sa Diyos, iniiwasan ka. May dugo kayo. Okay? Okay. So, sana may preach yan ng mga youth natin. Pag may buhay Kristo ka, ikaw ay Passover. Lahat ng kamatayan, umiiwas sa'yo dahil meron kang buhay, Diyos na buhay o dugo ng Diyos. Okay? Now, verse 42. At nang siya'y may 12 taon na, take note, 12 years old, ay nagsiahon sila ayon sa kaugalian ng kapistahan. Ibig sabihin, nagsialisan sila, punta doon sa kapistahan sa Jerusalem o sa Passover. Kasi ito ay, pag Passover, siniselebrate ng mga Hudyo yan. Mga mahalagang mga piyesta yan, no? At nang kanilang maganap na ang mga araw sa pagbabalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus sa Jerusalem at di nalalaman ng kanyang mga magulang. Tingnan mo kung ilang araw sila naglalakad, kasi wala pa nung araw taxi, no? So papunta pa dito, lakad lang yung mga yan. Tandaan ko nung araw sa Antique, binatilyo ako Pagdating ko doon, hindi mo kami nakatira doon, pero dami lupain na nanay ko doon. Mamasel kami doon. Siguro ako high school ako may sayawan daw doon sa kabilang baryo. Akala ko naman dyan na sa kabila. Naku, naglakad kami. Naku po. Sa akin nung panahon na yun, ang 5 kilometro na lakad, hindi lakad yun. Hindi ba kami kasi naglalakad? Yung panahon, doon sa amin sa bayan, nalalakad mo, malayo na yung 500 meters, no? Malapit lang, nasa tabi lang ng bayan, doon nilalakad ka, palbundok pa. Naku po. Ilang minuto kami naglakad, sayawan. Sabi ko siya, doon sa medyo bulubundukin, doon nakalang plaza May ilaw gano'n. Kita ko, naku, ang alikabok. Kitang-kita sa ilaw. Sabi ko, ito na. Magkikisayaw lang sa public Maidans. Masaya nung araw true pa kami, dami dalagat binata Balikan uli. Inay ko po, pagbalik na, tutulog na ako.
Namulikat ang pako dahil sa kalalakan. Nakatsinelos lang kami. Ako, puno ang yung paa ng alikabok. Wala naman simento noon. Ganyan, ha? Nung panahon ni Jesus, ganun. Verse 44, makwento ako. Sorry. 44 ba? 43. At nang kanilang maganap na ang mga araw sa pagbalik nila, ay naiwan ang batang si Jesus. Bata, parang niya, pero 12 years old. Okay? Sa Jerusalem, at di nalalaman ng kanyang mga magulang. Verse 44, ngunit sa pagkaakala nilang siya'y nasa kasamahan, ay nagsiyaon sila ng isang araw na paglalakad. Take note, guys. Ang isang araw na paglalakad noon, normal. Kaya malulusog ang tao noon. Sa atin, may kapitbahay ko, isang subdivision lang kami. Siguro 3 blocks lang siya sa amin. Kung pumunta sa bahay yun, naka-aircon na, nakakotse pa. Mistisa siya, matangkad. Mataba pa naman siya. Sabi ko, ba't ka pa? Yan ka lang, ikaw ako naman. Ba't kotse ka pa? Sabi ko naman, tatamad ako maglakad di. Ilang bahay ng pagitan natin, nagkotse ka pa, umiikot ka pa na one way. Ayun, maga pa. Nawala na siya. Ayaw maglakad. Alright. Isang araw na paglalakad. Dahil sa pag-akala nila na kasama siya. At hinahanap nila siya sa mga kamag-anak at mga kakilala. Ibig sabihin, tropa sila. Ang dami. No? Siyempre, isang bayan ba naman punta sa Jerusalem? Siguro, ang bawat sa Pulilan kayo, no? Pulilan ba sa atin, Jing? Sinano pala, sa Janet. Pumunta sila doon sa Baliwag, no? Lakad lang yun. Lapit-lapit ng Baliwag. Nung namalengke kami dyan, ilang minuto lang, doon na kami. Pero ngayon, malayo na yan. Ako, naka-tricycle pa yun, malayo pa. Okay. Verse 45. At nang di nila siya matagpuan, nagsipagbalik sila sa Jerusalem. Hinahanap siya. Isang araw ng lakad, ha? Nung di siya makita, isang araw ulit pabalik. Di ba? Ganun ng araw. Nakakamiss yung ganun mga buhay ng araw, Tinutusan ka na nanay mo. O sabihin mo doon, kaya ganito ito, badalin mo to Opo, nay, napadaan ka sa tropa. Naninirador na mga kung ano-ano, pinupulot ng mga kakahuyan. Hala, nakalimutan ko na ito, tinutusan ka ng nanay mo. Naku, ginabi na. Saka mo nala, naku, ang nanay mo, ayan na. May dala-dalang pamalo, takbo kay. At nangyari na, verse 46 na tayo, na nang nakaraan ang 3 araw, biro mo ay nangatagpuan nila siya sa templo. 3 araw, naglakat 2 araw, pangatlong araw pa nila nakita, ikot ng ikot siya kay batang. Naku po, saan ka na? Jesus, saan ka na? Saan ka na, iho? Okay. Hinahanap nila siguro doon sa mga peryahan. May peryahan, fiesta. Wala doon si Jesus. Sa templo nila nakita. Na nakaupo sa gitna ng mga guro. Na sila'y pinakikinggan at sila'y tinatanong. Kaya yung mga Kristiyano hindi marunong magtanong, bahala kayo, wala kayong matutunan. And it came to pass that after 3 days they found him in the temple, sitting in the midst of the doctors, the didaskalos, but hearing them and asking them questions. Dapat pagkasabi, doctors. Ayan ang didaskalos, teachers tawag nila. So sa King James Version, doctors. Now, nandun daw siya, umupo sa harapan nila, sa gitna nila, at sila nakikinig, at sila tinatanong. Verse 47. At ang lahat ng mga kanya'y karirinig, at ang lahat ng sa kanya'y nangakarinig,
ay nagsipanggilalas sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Kapatid, ganito. Pag marunong tayo mag-delight ourselves in the Lord, pag excited tayo palagi sa buhay Kristo natin, na mahal tayo ngayon higit kaysa kahapon, and His love and His mercies endures forever. But in the morning, sa umaga, laging bago. Magkikilala sila sa atin. Magugulat sila sa karunungan na dulot nito. Kaya mga desires natin, yung mga nasa ng ating puso, siguradong matutupad. Bakit? Dahil puspos tayo ng responsibilidad para alagaan ang mga biyayang ito. Dito, nagilala sila sa kanyang katalinuhan at sa kanyang mga sagot. Kaya kapatid, maganda po ang may panahon tayong mag-aral sa Bible School at kung saan-saan. Lalo't higit kung maganda ang Bible School, ayos ang Bible School. Pero kung wala kayong pagkakataon, na naghahanap buhay kayo, just delight yourselves in the Lord. Magpakaligaya ka sa Panginoon. Excited ka lagi sa iyong buhay Kristo na Panginoon at magugulat ka. Yung mga dating hindi mo alam mo kayo. At pag nagsalita ka, iba ka. Hindi lang alam ng iba na ito'y normal sa mga nagpapakaligaya sa Panginoon. Normal po ito. Pero nagigilala sila. Bakit? Wala silang buhay Kristo. Kaya akala nila, wala yung Diyos sa kanila. Mapalapit daw sila sa Diyos. Wala pong ganyang buhay Kristo. Hindi ka pwedeng lumapit sa Panginoon. Dahil ang buhay mo mismo, Panginoon. Kita mo, isa na lang aking viewer sa kabila. Pag-perfecting of the saints, kapatid, inaantok ng tao. Bakit? May piring ang mata, may busal ang tenga. Natingnan mo, babalik yun sa bukas, sa trabaho, sa kung saan man, walang pagbabago ang buhay. Pero kung magsalita, ang galing. Kala mo may alam. Parang ako rin. Noon. Alright. So, tuloy tayo. At nang siya'y nakakita nila, verse 46 na, 48 na tayo, ay nagtaka sila at sinabi sa kanya ng kanyang ina, Anak, bakit ginawa mo sa amin ang ganyan? Narito, ang iyong ama ay ako at ako na hinahanap kang may hapis. Siyempre, na wala ang anak, no? 12 anyos. E di siyempre, no? Nahapis ang magulang. And when they saw him, they were amazed, and his mother said unto him, Son, why hast thou thus dealt with us? Ba't mo ginawa sa amin to? Behold, ito, tingnan mo, ang ama mo, Jose, at ako, ina mo, hinanap ka, ano ba yun? Ano ba yung pag nawala ang anak mo? Hinahanap mo. Minsan, mayroon ang kasama na wala ang anak doon sa mall. Pumunta sa paging system. Isaralat ang pinto! Ang mall. Nawala ang anak! Eh, coronel siya. Tawag ng kanyang tropa. Punta kayo dito. Sinasaliko pa ng buong mall. Walang nagsabi, Sir, wag mo sigaw. Wala. Nakita nila may authority. Isaralat ang pinto ng mall! Walang makalabas, walang makapasok! Yung palang anak niya nandun. Alam mo yung laruan ng anak. Siyempre, no? Anak niya yun, eh. Pagbigyan mo naman. Ikaw man may anak. Huh?
Karipas ng mga security guard. Kilala ng boss nila eh. Si Colonel yan. Pagbigyan mo na. Wala ba namang pinakamamahal na anak? Na? Parang ganyan. Sa Tagalog, nabasa na natin ang iyong anak. Sinagot sila ni Jesus. Tingnan mo po. Verse 49. And I said unto them, how is it that ye sought me? Whilst ye not that I must be about my Father's business? Binanggit dito may ama siya sa verse 48, si Jose. Pero may binanggit siyang ama niya. Kapatid, Tagalog. Sana maunawaan natin, ha? That ang responsibilidad, kapatid, ay hindi ayon sa sanglibutan. Hindi ayon sa sistema ng sanglibutan. Pag sinabing responsibilidad, ito ay gawain ng ama mo. Ito ay katauhan ng kataas-taasan mong amang Diyos! Hindi ito turo-turo lamang ng kung sino-sino. Katauhan ito, kapatid. At sinabi niya sa kanila, bakit ninyo ako hinahanap? Di ba talastas ninyo na dapat akong maglumagak sa bahay ng aking ama? Kasi po, 12 anyos na si Jesus. Kung makapag-research sana kayo, sa tradisyon ng mga Hudyo, ayon din sa kasulatan nila, pag ikaw at ako dumating ng 12 anyos, 12 years old, at nandun kayo sa sinagoga, o sa simbahan, ang pari magtatawag. Sa araw na ito, sino sa mga bata ang 12 years old? Lahat ng mga bata na lalaki, pag wala pang 12 years old, doon sila sa isang side kung saan nandun ang mga babae o mga ina. Doon sila. Dito na mga ama at mga binata na hindi naghahaluan. So kapag 12 anyos ka na, tatas ka ng kamay. Ako po, okay, tayo. Ritual yun nila. Ritual ibig sabihin tradisyon. Kailangan tumawid ka. Ang iba no, may ano pa, may handaan pa eh. No? Para ba sa atin may pakumpil, parang ganyan no, sa Katoliko. So kailangan tatawid ka, kita ng lahat ng kongregasyon, kita ng lahat mga witnesses, mga saksi, tumatawid ka mula sa lugar ng ina mo papunta doon sa ama mo. 12 anyos. Ibig sabihin yan, tatay, kung ikaw ang tatay, bukas o mamaya mismo, the birthday ng anak mo, 12 years old, kung ang iyong negosyo ay halimbawa Amansik Bread Factory, Junjay Bread Factory, halimbawa, yan ang iyong signboard. Kaya wala naman sigurong SEC pa no, registration. No? Sa araw na yan mismo, tatanggalin mo yung iyong karatula. Papalitan mo ng Junjay and Son Bread Factory. Batas yan sa kalangitan na sinusunod ng mga Hudyo. Pero sa atin, siyempre, natural lang sa Pilipinas, pag babae, 18 years old. Para sabihin din na minor, di ba? Okay lang. Kaya ito na. Umabot ng another 18, 38 years old. Naku po si Inday, na sa ilalim pa rin ng pangangalaga ng kanyang nanay. Ganon din si Dodong. Dito naman sa Australia, mga 12 years old dito, nagtatrabaho na dyan. Binibigyan sila ng slot. Kasama yun sa ng gobyerno. Na 12 years old pa lang, basta kaya na, may time,
Ilang oras ba yun sa isang linggo? Kailan magtrabaho sila dyan, sweldohan sila ng pangsweldo ng estudyante. Hindi yan para lang sa trabaho, kundi matuto sila kumita ng pera, magmanis ng pera, at kung paano magtrabaho. So, magandang training. Dahil sa atin, wala namang ganyang tawag nito, asilidad, dahil sa hindi naman kayamanan ng ating bansa, so hindi natutupad. Pero ang tradisyon sa atin, na akala natin maganda rin, ay yung may asawa ka na, may anak ka na, yun doon ka nakikitira sa tatay mo. Ang asawa mo naman, dahil sa tradisyon, at hindi kaya pa, nako, kung ano ang sinasabi ng biyanan, ang puso, sabi ko sa iyo, nako, sabihin sa iyo, Daddy, Papa, kailan tayo magkaroon ng sariling bahay naman? Hindi mo na masabi yung nanay mo, grabe itong nanay mo. So, yan ang nangyayari. Irresponsable. Sorry kung may nasasaktan. No? Mayroon naman talaga, sorry. Sa ating tradisyon, ayaw naman ng magulang, dito kaya. Kaya kung mas kayo dito. Yung mama, may asawa na ako. Hindi, dito ka nga. Ay, okay naman. No, kung yan ay maganda naman partida. No? Di naman masama. Unang-una, sabi ng nanay, ng tatay, kung kailan pa naman akong nangihina na matanda na ako, alis pa naman kayo. So, dalhin mo pang apo ko. Bira naman kayo. O nga naman. So, sa ating kasi, very close ang ating, kumbaga, ang family ties natin, grabe. So, hindi naman masama. No? Dahil may mga dahilan naman tayong maganda. So, hindi naman ang hulugan na katira ka sa biyanan mo ay hindi ka responsable. Maraming dahilan. No? Mismo ang biyanan, mismo ang tatay, ang nanay, ayaw ka naman kayo paalisin. Maluwag naman ang bahay natin. 4 itong kwarto natin, 3. O, sa inyo isang kwarto. Sa apok itong isa. May spare pa tayong isa. Hindi ko naman kayo pinagagastos. Ang inyong sweldo, di bahala kayo kung ano bilhin nyo. O, hindi ko naman kayo pakikialaman eh. May sarili na kayong pamilya. Ayaw ko nang umalis kayo dito. Nga naman, masakit sa lola, no? Masakit sa lola yung apo niya. Ang cute-cute pa naman. Yun lang ang kasiyaan niyo sa umaga eh. Ilalayo mo pa sa kanya. Eh, may mga dahilan na maganda. Ang pinag-usapan natin, responsibility, hindi physical ha. Ito yung ating DNA bilang lahi ng Diyos. Okay? So, pagka lumipat ka na doon, ang business ng tatay mo, business mo na. Tingnan mo ang sabi ni Jesus dito. Sa King James Version. Sabi niya dito, ang pagkabanggit niya sa King James Version, maganda. Sabi niya, verse 49, And he said unto them, How is it that ye sought me? Bakit niyo ako hinahanap? Wist ye not, hindi niyo ba alam? Hindi niyo ba naalala that I must be about my Father's business? Hindi niyo ba naalala na tumawid na ako, nakita ng lahat ng mga saksi, pati kayo, na lumipat na ako mula sa iyong lugar, nanay, papunta sa tatay ko. Ibig sabihin, ang business niya, akin na yan. Ako na ang may responsibilidad. Sa mga kuya, mga ate, please, patunayan natin. Kapag ka ang kasigasigan natin maging delightful sum sa Lord, pupuspusin ka ng karunungan ng Diyos. Pupuspusin ka ng karunungan para ang skill, ang ability mo ay magamit mo. Dahil bago pa lalangin ng sanglibutan, ang lahat ng abilidad ay binaon na niya sa DNA mo. Wala nga lang tayong wisdom, wala pa tayong karunungan para ito'y isakatuparan. Dahil hindi naman tayo tinraining na lagi tayong magpakaligay sa Panginoon. Kaya wala tayong natatanggap naman sa Panginoon na karunungan para isagawa naman itong abilidad na sa atin. Hindi tuloy natin alam na, marunong pala ako niyan. Naku, nakakaisip ka ng isang idea, online business. Paano ba? Ito pala. Biro mo yun.
Nasilip po ng ganun sa kabila. Kaya ko palakihin yan. Dahil meron kang wisdom. Ang iyong mga nasa, ang iyong mga inaambisyon, ilang taon na, biglang luminaw sa iyo. Biglang naging, para palang napakadali lang. Nung araw, akala ko napakahirap. Si Kristo ito, 12 years old. Si Jesus ito, 12 anyos. Hindi ba't ikaw at ako'y may buhay Kristo rin? Hindi ba't ang ama din natin? At tingnan mo kung ano ang nangyari. Verse 50. At di nila maunawa ang pananalita na sa kanila'y sinabi. 12 anyos. Hindi nila mapag-unawa ang sinasabi ni Jesus. Kahit 12 anyos ka kapatid, kung inaangkin mo ng buhay mo Kristo, binanal ka, lahi ka ng Diyos, ibang pananalita mo. Bago. Yung sabi ni Jesus, ang sino mang sumampalataya sa aking pangalan, magpapalaya sila ng dyablo, magsasalita sila ng mga bagong pananalita. Yan ang nakakaunawa ng responsibilidad. Na siya na ngayon ang tagapamahala ng negosyo ng kanyang tatay. Kapatid, si Jesus ito, na ulo ng katawan na may buhay Kristo. Hindi pwedeng hindi tayo ganito. Imposible na hindi tayo ganito. Kung tayo Kristiyano. Imposible. Yan ang sinasabi, imposible na hindi matupad. Bakit? Ang iyong mga nasa, mga desires. Bakit? Naunawaan mo ang responsibilidad. Response to the ability. Sagot sa abilidad. Marami tayong abilidad, pero hindi natin alam kung paano sa katuparan. Bakit? Delight thyself in iPhone tayo. Delighted tayo sa TikTok dito, TikTok doon. Hindi naman masama kung bagay sa iyo. Pero doon ka talaga passionate. Tingnan mo ang buhay mo. Toktek ang buhay mo. Sorry, joke lang. Pero ang nasa ng puso na sumagana ang buhay, maging malusog ang katawan, at ang mga anak ay mabusog na mabubuting bagay sa pamamagitan ng papasakop sa buhay Kristo natin. Delight thyself in the Lord. Gito ang ginawa ni Kristo. At verse 50, at di nila naunawa ang pananalitang sa kanila'y sinabi. Verse 51, at lumusong siyang kasama nila at nagpasa Nazaret at napasakop sa kanila at iniingatan ng kanyang ina sa kanyang puso ang lahat ng mga pananalitang ito. Ang ina lang ang nakakaunawa nito. Binuntis niya si Kristo. Alam niya. Dahil bago pa man siya mabuntis, narinig niya ang anghel, Maria, magbunyi ka. Tunay kang pinagpala. Ang binhi ng banal na Espiritu ay pasa sa iyo. At magbubuntis ka ng lalaking bata. Tatawagin siyang Jesus. Dahil siya ang tagapagligtas ng kanyang bayan. Nakausap ni Maria ang anghel, kapatid. Hindi basta-basta. Hindi, yun lang nasulat sa Biblia. At sigurado, mayroong mga pagkaunawaan na hindi pa natin nababasa doon. Nagbunyi si Maria. Pero nagtanong muna, paano mangyari sa akin ito? Wala namang gumalaw sa akin lalaki. Kapatid, yan ang tanong ng maraming Kristiyano. Paano mangyari ito? Wala naman ako kakayanan. Paano mangyari ito? Hindi naman tapos ng ganito. Paano mangyari ito? 14 years old lang ako.
17 years old na ako. Paano ko na makaya yan? Hindi naman ako pastor. Hindi naman ako nag-aaral sa ganito. Pero pag ang binhi ng banal na Espiritu na sa iyo, tinanggap mo, mabubuntis ka, kapatid. When Mary received, she conceived. Nung tinanggap ni Maria yon, nabuntis siya. Kapatid, ang desire ay pagbubuntis. Ang faith is the substance, the embryo, fetus sa loob. Pero kaya alagaan ang iyong desire. Kailangan sa alagaan ng lahat ng pag-aalaga para hindi makunan. Kaya marami nakukunan, isang malaking example ng mga desires ng mga nasa na hindi naalagaan dahil hindi tayo responsable. Wala tayong response sa ating ability. Wala tayong sagot sa ating abilidad. Bakit? We are not delightful son in the Lord. Hindi tayo nagpapakaligaya sa ating tunay na pag-ibig. Umaga pa lang, iba na nakikita natin. Ang putak ng ating mga bibig. Putak ng taga-sanglibutan. Nakita tayo natin kawalan mayroon. But the love of God is new every morning. I love you more today than yesterday. Pag nakita mo yun, magkaroon ka ng delight. Wow! Nabilang ko nga pala kahapon. Ito nga pala nangyari. Kamanga-manga. So sa araw na ito, bago uli. Higit kaysa kahapon. Tsaka mong maalagaan ng desire. Malagan mong nasa na mabuti at pawang mabuti. Magugulat ka. Bababa ang good and perfect gift from above, from the Father of light. Na nag-design na. Verse 52. At lumaki si Jesus sa karunungan at sa pangangatawan. Sabay sa paglaki ng kanyang katawan, ang paglaki ng kanyang karunungan at sa pagbibigay lugod sa Diyos at sa tao. The King James Version ganito pagkasabi. And Jesus increased in wisdom. If we know how to delight ourselves in the Lord, buhay natin, Lord. Excited ka. Ano naman mangyayari ngayong umaga? Nag-i-increase ang iyong wisdom. At ang iyong pagkatao, gumaganda ng gumaganda. Alam mo ba pag nagsasalita ang wisdom? May tawag kami sa Ilonggo, simpatika. Simpatiko. Ang simpatika ganito. Unang tingin mo sa kanya, hindi siya maganda. Ngunit pag nakaharap mo na siya at nagsasalita siya, ang wisdom lumalabas sa kanya. Habang nagsasalita siya, lalo siyang gumaganda. Yan ang simpatika at simpatiko. Increase in wisdom and stature. Ang stature mo nag-i-increase. And in favor with God and man. Hindi lang sa Diyos, kundi sa tao. Pag nakaharap ng mga tao, sasabihin nyo, alam mo, yung isang nagsalita kanina, parang hindi naman katulad mo. Pag ikaw nagsalita, bakit ba? Parang namamagnet kami sa iyo. Yan. Ikaw yan, kapatid. Ganyan tayo. Why? That you delight yourself in the Lord as within, so without. Delightful ka ba sa Lord? Ang lahat ng tao, tingin sa iyo, simpatiko, simpatika. Lalo kang tinititigan, pinakikinggan, lalo kang gumaganda. Bakit hindi mo pa alam yan? Umpisan mo ngayon. Amen? Lord, hallelujah, sana marami kaming oras.
May sapat na ito sa amin, simple, pero makatotohanan, lalo na sa mga bago pa lang nakarinig. Kaya Lord, kami ay nagpapasalamat sa iyo ng tunay dahil natanggap namin itong mga tips, mga how-tos para maganap, makita ang katuparan ng aming mga nasa na mabuti at pawang mabuti. Salamat po, Ama. Daddy, Abba, great I am na aming buhay. Salamat, Holy Spirit, naming gabay at aming buhay. Balot namin. We give you back the glory and the honor and the dominion sa pangalan ng aming katuwiran na siya ring aming buhay na iyong kapuspusan, si Kristo Jesus. Amen. Angels of God, thank you guys. We bless you in Jesus' mighty name. Go forth. Guys, kahit na hindi nakapanood ang ilan, alam ko sana mag-review sila, mag-replay. Remember, maliit lang na bagay yan, mga problema yan. Maliit lang. Huwag mo na palakihin. I-inhale mo ang buhay. Espiritu. Ang hangin ng Espiritu. Upang ang Espiritong buhay mo mapuspos ng hangin ng Diyos. Maliliit lang yan, kapatid. Be delightful in the Lord, and ye shall receive the desires of your heart. Amen. You're blessed, guys. Thank you. Good night. Remember, ikaw ay ako ay ikaw. When I say I love you, sinabi ko na rin sa sarili ko, mahal ko sarili ko. Amen. Love you guys. See you again maybe tomorrow night.